Ari nga, yung mga ganap namin nung nakaraang araw kung saan nag-ihaw kami ng atay, nagbiak kami ng durian, nangain kami ng buko, nagtiba ng saging at namangka sa gitna ng ilog. Ari nga at tanghaling tapat nga at nagpapakulo nga sila din ng tubig sa malaking kawa. Di bali magkakatay nga daw sila ngayon ng native na baboy kung saan yung baboy daw ay hindi na nga daw kumakain. Ay aba, ngayon lang ako nakarinig ng baboy na hindi na kumakain. At habang sila ay busy sa pagkatay ng baboy na hindi naman natin pwedeng videohan, ay ari naman ang aming ginagawa kasama ang aking pamangkin. Taas pa! Taas pa! 1, 2, taas pa! 3, go! Iya. Yan. O, tayo! 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 Biyang-biyang! Lakad! Lakad! At dahil ayaw nga nilang tigilan yung duyan at pinag-aagawan nga nilang dalawa ni Cyril, o ayan, timo ka ngayon. At dahil nadala na nga siya doon sa duyan, ay ari naman kantahan. Ang kinakanta nga pala dito ng aking pamangkin ay hindi yung mga kinakanta natin sa video okay. Bagkus, mga numbers, letters, shape, ang pinapakanta namin din para nalilibang na siya, natututo pa siya. Try nyo to sa mga junakis o mga pamangkin nyo at siguradong hindi kayo mahihirapang magturo. After naman nila papang magkatay ng baboy at ari naman ang kanila ngayong pinagkakaabalahan ng paghuhulma ng lambat. Ari nga pala ang ginagamit nila papa panghuli ng isda. Di baling nga tinatahin nila dyan yung butas para nga hindi makawala yung mga huli nilang isda. Kaya nga ngayon ay wala muna tayong tambayan sapagkat ari ang kubo ay ginawa nilang hulmahan. Paghuhulma nga yung ginagawa nila habang hinihintay nilang maluto, aring kanilang niluluto. Di bali pinapakuluan nga nila dyan yung lamang loob tapos ari namang ribs at laman kanila namang iniihaw. At dahil inggitera nga tayo at mukha namang masarap yung kanilang iniihaw ay makikigaya-gaya na nga tayo. Kaya naman pumitas na nga ako din ng atay ng baboy. Itinusok nga din sa stick tapos nilagyan ko ng asin at isasalang na nga natin din sa apoy. At dahil si Papa nga yung nag-iihaw ay iiwan na lang natin yan dyan at babalikan na lamang pagluto na. At after nga ng mga ilang minutong hindi natin nabilang, ay babalikan na nga natin yung ating inihaw na atay at ari na nga ang itsura. Boom! Sunog wari! At ari na nga, titikman na nga natin yung ating inihaw na sunog na atay. Ay aba, masarap din naman lasang inihaw na atay na sunog, charot. Maya-maya pa nga ay merong batang naghihisigaw doon sa kabilang ibayo at meron nga daw patay na baboy. Kaya nga rin si Papa isinamahan ko na at i-check nga namin kung kaninong baboy nga gayoon. Akala nga namin noong una aring baboy na are ay sa kapatid ni Papa. Kasi nga yung mga baboy sa kabilang ibayo ay mga kawala nga at madalas pang maligo sa ilog. Kinumpirma nga ng aking tiyuhin na hindi nga daw sa kanya yung baboy. Kaya nga laang, sino kayang sintu-sintong tao ang magtatapon ng patay na baboy sa ilog? Ay bastos! At dahil naandini na nga tayo sa tulay, ipapakita ko na nga sa inyo kung gaano nga ba kaganda yung view namin dito sa ilog pag naandito kayo sa gitna ng tulay. Kaso nga laang ay medyo may kainitan kaya madaling-madali din ako sa pagkuha ng bidyong yaan. Pagbalik ko nga din sa bahay ay binigay nga sa akin ni Papa yung murang bituka na kinatay nilang baboy. At rin na nga nilalaga na nga ng aking tiyuhin kasi nga medyo may katandaan na nga yung baboy kaya makunat na rin yung laman-laman niya. At after ngang malaga niyaan, ari na nga at ipiprito na nga o diga may libreng ulam kami. After nga namin kumain ng tanghalian ay dito naman ang diretsyo ko sa kubo sa tabing ilog para mag-edit kasi dito nga yung tahimik at napakaganda din ng view, napakaaliwalas. Pagkatapos ko nga mag-edit ay palabas nga sana ako at nasalubong ko nga ang isa kong tiyahin na mayroon nga dalang durian at inabot nga sa akin. Iabot ko nga daw sa isa kong tiyahin. Sakto naman na yung tita ko ay nasa kubo sa tabing ilog kaya tara at iabot na natin. Durian, may pinto din eh. Saan kaya pwedeng... Hay, ang ingay! Mama! Amoy, amoy, amoy!
Amoy, amoy! Amoy! Yay! Dorian, saan kaya yung pinto din makapasok? Charot. Gusto ko nga sana aring i-raw video, kaso nga lang ay may music. Ay, sayang ang edit kung makaka-copyright. Charot. Nahirapan pa nga siyang magbukas din bukod kasi sa hirap hawakan dahil nga matinik ay matigas din. Kaya nga pahirapan din talagang magbukas na ring durian. Dito nga pala kami guys nagbubukas ng durian sa kubo sa tabing ilog. Sakto naman na naandini din yung isa kong tito na mamandaw nga ng kanyang Skylab. Kung maaalala nyo nga guys sa post ko nung nakaraan, ang Skylab nga ay isang uri ng panghuli ng hipon. Ay, ba't ba tayo napunta na din sa Skylab? Ay, balik na tayo sa pagbubukas na ring durian. At inagaw na nga ng isa kong tiyahin aring durian sapagkat mahirap ng buksan. Bukod nga sa matigas ay matinik nga. Ay, bago pa mabaltan ay durog na ang laman. Kayo guys ay nakain ka ng durian? I-comment nyo nga dyan sa comment section kung kayo ay nakain na rin. Ako guys hindi nakain na ring durian pero ako'y nababanguhan. Hindi ko lang talaga gusto ang lasa. Kaso nga lang nung nabuksan ay hindi ko nagustuhan ng amoy. Akala ko'y mabango na sa akin pang amoy ay hindi pa pala, ay maduwal-duwal man din. Noong bata ako guys, ay sinubukan ko talagang kumain na rin. Kaso nga lang ay hindi ko nagustuhan ng lasa, kaya hindi na nga umulit. Kaya nga ngayon ay asubukan ulit natin at baka nga nag-iba na ang lasa. Tumikim nga lang ako ng kaunti, kaso nga lang ay muntik ko ng idura, gawa nga nung amoy, pero akin yung ipinagpatuloy, ay ayos din pala ang lasa, may aftertaste siyang manamis-namis, kaso nga lang ay tikim lang talaga at hindi ko talaga gusto, ay tigil man din. Kinahapunan naman, ari naman ang aming mga naging agenda. Pinagpipitas na nga ni Papa yung mga bunga ng dwarf coconut dini sa gilid ng bahay. Liit. Liit. Mamaya. Kinabukasan naman arin ng hapon at aring ang puno ng saging ay meron ng bunga. Syempre, saging. At ayun na nga, meron na nga mga hinog. Ibig sabihin, pwede na nga aring tibain. Kaya naman aring si Papa ay gumawa ng paraan para makuha nga yung saging nang hindi bumabagsak sa lupa para hindi mabugbog. Ganun. Nababot yung daliri mo. Wala, baka mahulog naman. Hindi yan, may sanay sa ormi ko yan. Kuya Budong, saluhin mo. Bago magkakainan nga. Ang daor, Kuya Budong, saluhi. Yan na. Yan, saluhi. Saluhin mo, para hindi mabugbog. Takin na po nga, hindi naman ano. Mga bigay mo. Ay, nalaki. At aray na nga si Kuya Budong, bitbit na nga yung isang buwig ng saging at idiniretso na nga din sa bahay. Ang ganda nga ng bunga ng buwig ng saging na aray at anong tataba at ang laki ng bunga. Ay, libre na naman ang agahan at merienda na rin. At dahil vloggeries kuno nga tayo, ay syempre hindi mawawala ang pagbibidyo. Videohi ko! Charot! Aray ang trip. Mag-aalas 6 nga ng hapon ay nagaya ang mamangkaring aking tita. Nagpunta na nga lang kami dun sa bahay ng isa ko pantito. Wala lang, nagbunta lang kami dun para merong direksyon yung aming babawangka. Buti nga lang at hindi pa ako nakakaligo nung siya ay nagaya. Ay, basa talaga at sa lambat nga ako umupo. Ay, amoy burak eh.